At bisitahin natin yung na-vlog natin dito. At tagal natin din na bibisita. So ngayon, kumustahin po natin, check natin kung nandito. Tignan mo yung bahay niya. Pwede bang tirahan? Pag-asawa. Nag-asawa pero nagbulag kami. Nagtrabaho siya sa Maynila. Tapos, nalaman ko naman nga may babae siya. Tinitiis ko na lang ang hirap. Maski anong katawan ko pag wala akong si Joey the Great, hindi ka papapalit, hanggang tumulong at walang hiling. Magandang araw po sa ating lahat mga kalingap. Siya po si Nanay Lucy na patuloy na lumalaban sa hamon ng buhay. Walang asawa at wala ring anak. Ngayon, nagsusulo sa buhay at nagsusumikap na makaahon sa pang-araw-araw na pangangailangan. Si Nanay Lucy ay makailan na natin na itampok dito sa ating munting channel. Ganito ang kanyang karaniwan ginagawa sa araw-araw. Nagdidilig ng mga pananim, nagagamas ng mga damo. At kung minsan naman, sumasama sa kanyang kaibigan patungo sa bukid para makakuha ng mga gagawin na walis tingting at makabili, makapagbenta ng niyog. At ito naman ang kanyang mga karaniwang ginagawa pag nasa dagat. Tumutulong siya magbuhat ng mga bangka na paparating. At kung minsan, binibigyan siya ng mga ilang pirasong isda. At yun naman ang kanyang pinantatawid sa kanyang pangulam. Kung minsan naman, ginagawa po niyang manguha ng mga seashell sa dagat para maibinta at magawang pera. Sobrang masinop si Nanay Lucy, lalo na sa tahanan, malinis. Ngunit narito po ang kanyang kwento ng buhay. Panoorin po natin. Shout out mga kalingap. Good morning. Kumusta kayong lahat? Nandito tayo sa bayan po ng Gamay mga kalingap. Kasama natin yung ilang bulleters. At bisitahin natin yung na-vlog natin dito. At tagal natin din na bibisita. So ngayon, kumustahin po natin, check natin kung nandito pa po siya. Sila rin bahay. Grabe. Hindi ko expect, akala ko wala na dito. Nay? Nay? May nasagot dito. Hello po. Ay, si Nanay. Ay ko. Andiyan ka pa? Hindi na may bahay niya. Pwede bang tirahan? Kaya pa? Ay, grabe. Sa mga kalingap, may nakabitin dito. Iliw. Flying fish. Daing fried. Flying fish. Pwede ito maloy? Ay, sus, ganyan oh. Ano nangyari sa'yo? Natandaan mo ako? Ha? Natandaan niya ako. Ay, tabingi na. Ano? Wala nang pag-asa. Grabe. So ayun mga kalingap, nakakalungkot lang na si Nanay Lucy, tama? Si Nanay Lucy. Hindi ko in-expect na nandito pa rin siya ngayon sa bahay na to. Kasi ang akala ko, wala na siya dito. So, hindi ko alam kung bakit hanggang dito pa rin, nandito pa rin. At ngayon malalaman natin sa kanyang katanungan. Yung kanya na pong ginagawa, literal, sa araw-araw, bali, ganun na Nanay. Nagdadamo ka dyan, gagardin. kaysan tagpuran pa di. Daka ang tubig man di Bigyan kita microphone eh. nadadalusan. Oh, tapos? Yan na nga nagawarawan na maunak pagkukuhan. Ngayon ka nakakapag-garden. So yun ang ginagawa mo araw-araw? Oo nga to sa sa dagat. Si Nanay Lucy. Naibigyan mo nga kami ng kwento ng buhay mo kung bakit sinapit mo yung ganitong sitwasyon. Simula nung una, yung wala ka pang asawa, nung dalaga ka, simula nung mga nung araw na mga buhay po ninyo noon. Akay, kuhan lang, magsasakala ang tatay ko, tapos kami man
mga pananim. Bukid pa rin. Bukid. Tapos, pagdalaga ko, umalis ako sa Manila. Pamanila ka. Tapos nagtrabaho ako. Tapos pagkuan nanit ito di san kuan na may hana ito arag na maluya na nakamot nagpipinamanhod. Bumayak dito. Ano yung trabaho mo sa Manila? Sa bahay. Katulong. Katulong ka. Hindi ka nakapag-asawa? Nag-asawa pero nagbulag kami. Ano yung pahingin kwenteng-kwento kung bakit nangyari sa asawa mo? Anak, asawa, babaero. Ngan tamad. Dire siya aniya la pagtatrabaho tubtubla sa may kami makaon sa adlaw-adlaw. Pero pag kuan may sakit ka siya wara. Ganun lang ang ano niya. Wala kayong anak? Wara. Ilang taon ka na nag-asawa? Pag-asawa ko 25 ang edad ko. Tapos pagsama na 12 anyos. 12 years? Hindi kayo nagkaanak? Wara. Makuan. Ilang taon? Malas ako. 12 years kayo paano iniwan mo siya o naghiwalay kayo o paano? Kuan, nagtrabaho siya sa Maynila. Tapos nalaman ko naman nga may babae siya. Naiwan ka dito sa Samar? Pumunta ko doon. Ah, Tapos pag nalaman ko nga mayroon talaga siya kinakasama, bumalik ako dito. Dito na lang ako nag-stay dito. Ayun. So, bali ayun po mga kalingap nangyayari kay Nanay Lucy. So pagbalik mo, dito itong bahay mo dati, maganda pa, doon pa ako pumasok ano. May hagdan pa diyan, di ba? Dati. May hagdan pa diyan. Yung pagbalik mo, may bahay ka na dito, wala pa. Wala. So saan ka tumira dati? Mayroon bahay ako nandoon sa likod. Likod nito doon. Oo. Tapos bumalik ako sa Maynila. Tapos pagbalik ko dito, yung nasira na ang bahay ko, pinatirahan ko sa kapatid ko, sinira lang nila. Naggawa ko ng bahay diyan. Ito na. Ito na yan. Nandyan yan. Nandyan? Oo. Dapat nandito. Kay Nilipat, pinaalis ako doon. binuhat dito. Binuhat ko dito. Ibig sabihin, dati ka dito sa may bahay dito? Oo. Nagbuhat? Sino? Yung mga kaibigan ko lang. Nagbayanihan? Kaninong lote ito? Kananay. Tapos ibininta sa namin, kamag-anak. Tapos ipinahiram ulit nila sa akin. Ibig sabihin, lote ng nanay mo? Oo. Binta sa kamag-anak nyo? Tapos ngayon, abang wala pang bahay, dito ka muna pansamantala. Hiram lang sa'yo? Oo. So yung bahay na yun naabutan namin, yung gawa na yun, bago lang gawa, pinagawa mo na? Oo. Ako ang nagawa mismo to. Huh? Lahat sa akin yung gawa. Hindi, nung dati na may pukpuk, may hagdanan dyan, di ba? Oo. Ito. Talaga? Ang ganda nun, di ba? Tapos yung sahig ng buo pa dito, tapos may lababo ka rin doon. Ako yan ang nagawa. Ikaw lang gawa, no? Galing yung Nanay Lucy, Ngayon lang kasi masakit ng katawan ko, hindi na kaya mamuhat. Yan. Tapos, nagkasakit yung kamay ko dito, nagkasugat-sugat. Sibraw. 10 taon. Saan? Nandito ka na? Paggawa ko nito, doon nag-umpisa ang kamay ko. Pasugat-sugat. Kay pag anniversary sa Tacloban, kay niyan ginawa ko to nung kagagaling lang ng Yolanda. Bagyo. Ginawa ko to. Tapos malalaman ko lang matagal na pala yung ko sa kamay nung nag-anniversary na sa Tacloban ng 10 years. Yolanda ulit. Pagka-anniversary. Tagal So ngayon mga kalingap, long story short, yung nakaraang pag-vlog namin, hindi pa po siya ganito. Ngayon, mas lumala na po. Ano na nangyari, Nanay? So wala na yung mga yero dyan na pa isa-isa sa taas, Nung pagpunta namin dito, may yero na pa isa-isa, pero mayroon na siyang mga plastic. Yung yero, may kasama siya mga plastic. So ngayon, totally, wala na po talaga ang yero. And then, ito, mas talagang bumigay, as in, bumigay na talaga siya. Now, yung unang punta ko, okay pa ito, pantay pa to. Pangalawang punta ko, tagilid na siya. Tagilid na. Pangatlo. Dumadaos-dos na ako. No? Pangatlo, ito na ngayon.
Siguro pag-apat, pagkakataon. bagsak na. Pero wala pa rin po nakakapansin kay Nanay Lucy. So nai-live ko na ito, nasabi ko si Nanay Lucy, yung gagawin natin panlabing isang pabahay. Kasi pansampu doon si Oba, di ba? So sabi ko kay panlabing isa si Lucy and then si Ipang. Ano ba pangalan nun? Si Nanay Clarita, na isa rin kawawa din. So ito yung pinagpipilian ko na magkaroon ako ng pabahay project dito po dito sa Gamay. So talagang ang napipisil ko po talaga ngayon sa deserve po talaga pabahayan si Nanay Lucy. Kasi tingnan niyo naman po mga kalingap. Bahay. Tapos si Nanay Lucy, wala siyang pinagkukuhanan ng income, wala siyang katuwang sa buhay, wala kang anak, wala kang asawa, wala kang kapatid na maalalahin sa'yo. Wala. Wala din, sobro lang. Saan ka kumukuha na pang araw-araw mong pagkain? Ay, sa dagat at saka sa bukid. Sinabi mo kaya, nangunguha ka ng mga Oo, shell. oo, Tapos oo. ito, sa bukid mo, ayun, Ito, Walis minsan tingting. ako gagawa ng walis tingting. pag sa bukid. Oo. So pag sa dagat, kung anong makukuha mo, binibenta mo din para Oo. makapangbigas ka. Mm. So yun yung po buhay ni Nanay Lucy, mga kalingap. So ngayon muli na naman ako nagre-request kasi wala pa tayong pabahay. So sana makapagpasimula na tayo po sa muting tahanan ni Nanay Lucy. Nanay Lucy, pwede ka mag-request sa mga may mabubuting puso. Okay lang ba na mapaayos ito? Hindi naman totally na maganda talaga, no? Kasi sabi mo nga sa pinsan mo rin ano, pero magpapaalam tayo doon sa pinsan mo para bago natin simulan yung ano kasi malay natin ay pumayag. So kung mayroon man tumulong, so sayang lang yung tulong, di ba? So bago natin i-proceed yan, magpaalam muna tayo doon sa sinasabi mo na nakabili. And then doon natin malalaman kung papayag ba siya talaga o hindi. No? Sa tingin mo papayag? Kaya nung pagbakasyon niya niya dito sa nung December, kay nagkuhan nga papagawa ng bahay. Sabi niya, hindi ka makakaalis dito kasi doon lang ako maggagawa ng bahay. Yun. So maganda. May malaki ang chance. No, malaki ang chance na mabigyan ka dito ng konti. Pero may komunikasyon kayo? Wala. Wala kang komunikasyon? Wala. Wala kang kontak? Wala. Wala kang alam na pamangkin mo, pinsan mo na may Facebook sa kanya para magkaroon tayo ng konting May komunikasyon? kapatid niya doon sa Balod. Doon, sa kapatid niya, pwede natin puntahan. And then yung kapatid niya magkukontak sa kanya. Di ba? So yan, may mga kababayan tayo na pwedeng tumulong. Malaking bagay po mga kalingap, kahit piso mahalaga para kay Nanay Lucy. Para makabuo tayo ng pako, yero, yung pandingding. At saka sabi ko dito, kasi binabaha dito, so hindi po kailangan na kailangan dyan, kahit malagyan lang ng yan dyan, yung 2 baon na hollow blocks, no? Kagaya ng pabahay natin doon sa mga pabahay natin. Kahit wala na yan doon. Hindi, para po matibay nanay, para matagal po di mo magamit ang kasi pag wala kasing hollow block, bibigay din po yun. Yung paikot lang siya, para yung pinaka-forma lang ba? Para yung flooring natin, pantay siya. Ang gusto ko nga yung haligi lang, kagaya lang nito. Kagaya, hindi rin tatagal po. Kay, May hindi pinakamatagal naman na yata ako magtatagal na sa buhay. Huwag na, matibay ka na. Alam mo kung bakit ka pa nandito? Importante ka pa po. Kasi nandito ka pa binigibigyan ka pa ni Jesus. Kasi nag-ano na ako sa buhay ko, marami akong sakit. Yun yung sinasabi mo. Kumbaga nawawalan ka na ng pag-asa. Kaya kahit ano lang, basta mayroon ko lang service. O depende po kung ano po yung ating maganda may sibol, tapos angat na lang siguro natin kagaya nito nakaangat dyan sa lupa. So depende, pwede naman po yung mga kalingap. Kahit temporary lang. Oo, Hindi na yung light materials lang. Ang importante, hindi po ganito kasi kunting lang doon ng hangin, maniwala kayo sa hindi. Ay nako. kagabi nga, may mga sahod ako dito. Kaya, Humangin na to ng kunti. ay, Bagsak talaga. minsan nga, humangin ng malakas paggising ko. Oh, Talaga wala na was out. bubong. Oh, di ba? So ngayon Mabuti hindi umulan. yun na yung pansamantala, meron kaming 5 kilong bigas dito. Ayan. Siyempre walang iba. Pagmamahal po ni Ate Beth Jones. Ate Beth, hindi ito rekomenda ng mga volunteer ha. Ito po yung follow-up vlog ko sa mga beneficiary ko. Yung mga deserve po kumustahin at karapat dapat pong tulungan, binibisita ko po yan. No, mga kalingap. Yun yung sinasabi ko nga kapag mayroon tayong pondo, may sobra na bigas, so binibisita natin. Doon tayo nagkakaroon ng pagkakataon para mabisita natin. Siyempre pagka may bigas, bigyan kita ng pang-ulam. Yung pagmamahal mo ito mga kalingap, siyempre galing kay
Ma'am Chanting Island. Ma'am Chanting, thank you po ha. Sana kahit pa paano po makatulong kay Nanay Lucy. Alam ko malaking halaga ito sa kanya. No? Malaking halaga. Pero itong malaking halaga na to, wala itong mabibili ngayon. Wala masyadong value ito sa mahal po ng bilihin. Yan nga. Di ba? Oo. So, alam ko malaking tulong para sa iyo, Nanay. Malaki na to. Pati to. Ilang araw na to ng pagkain ko. Ang nagbigay nito si Ate Beth, ito naman si Ma'am Chanting. So, ano masasabi mo sa kanila? Salamat sa nagbigay sa akin ngayon. Sige na, ituloy mo yung request mo sa bahay. Sana matulungan mo ako sa bahay ko. Yan lang. Sige. Nahihiya. Sige lang, Nanay, ituloy mo. Maganda yung bukal sa puso. Kahit ano lang, temporary nga bahay, basta masilungan lang. Ha? Tapos na. Minsan ba sa gabi na nakakaisip ka ng Na ano. bago ka matulog na bakit ganito ang nangyayari sa buhay ko? Yan nga, iniisip ko yan. Minsan di ako makatulog. Saka iisip nga pa nga hindi na ako makakilos ng maayos. Marami na akong sakit. Hmm. So, gaano kahirap yung walang gumagabay sa'yo, maalalay sa buhay? Mahirap Walang talaga. anak, walang anak, walang asawa, walang Walang kapatid. May kapatid ka inaasahan, pero Wala. sa oras ng kailangan mo, wala. So, ano yung pakiramdam? Gusto ko malaman sa'yo. Inaano ko na lang. Ano yan? Ito. Nagsa sa Diyos. Oo. At saka, di ko na yan iniisip. Basta ang mahalaga lang sa akin, makakain ako araw-araw na lang. Iba paano kung isang araw, di mo na maibaling yung mga paa mo? Kaya, Di mo na maiangat yung mga kamay? wala na akong magagawa. Bahalaan na ang Panginoon. Pero minsan may pumupunta dito, kung kumustahin ka, wala. Meron. Wala yan. Ako lang naman ano yung pagpupunta ko sa mga kapatid ko dati nung malakas pa ako lang naman sa kanila nangungumusta, pero sila hindi pa ako nakarinig na kumusta ka, kung buhay ka pa o ano. Talaga? Hmm. Ang hirap ano. Pero wala tayong magagawa. Kasi wala ako eh. Mahirap talaga. Ibig sabihin, pag mahirap ka, baliwala ka? Baliwala. Kay, yun na nga. Yun yung pananaw mo sa sarili mo. Oo. Kasi kung mayroon ako, di nagkakadara pa sila pag ano sa akin tulong kasi mayroon nila makukuha. Pero noon, nung malakas ka pa, okay naman yung komunikasyon ninyo. Hindi pa rin. Di ba? Ganun Hindi din. mo rin masabi. Oo. Hirap ano. Minsan ba, naisip niyo na po na, Lord, bakit si may dami ng tao? Ako pa yung pinaparusahan mo ng ganito. Ayan nga, ang inaano ko yan. Pero sabi ko, kung yan naman ang ano, pero sabi ko sa kanya, siguro hindi ako binibigyan ng problema nga hindi ko kaya. Correct. Yun lang. Tinitiis ko na lang ang ano, hirap. Maski ang katawan ko, pag wala akong makain, nagpipilit ako umalis. Kaya hindi ako makalapit sa mga kapatid ko, nahihiya ako. Anong pakiramdam na iyo? Halimbawa, naglalakad ka tapos may mag-aabot sa'yo. Na ano, yung Mapambili mo tinapay. maganda, magana loob ko. Mayroon sa akin ng bigay. Pero nangyari na yun sa'yo. Oo. Dito. Oo. Sa bayan. Doon sa pagpupunta ko sa dagat, minsan may nagbigay sa akin nga ano 20 para pambili ko bukas ng ano kape at Ano? tinapay. Ano sa pakiramdam? Salamat Lord. Ay, Ginoo. Pastilan. Nakapakahirap na mga ganyan. Kasi kung i-expect, kung tayo po ay may lalagay sa kalagayan niya, kumbaga, ano lang, kumbaga, i-challenge na natin sarili natin. Diba? Lahat, meron tayo, may kaya tayo lahat, may negosyo, lahat ng gusto natin na bibili natin. Pero subukan natin isang araw, yung buhay niya, ilagay mo sa kanya. Diba? Wala lahat, zero talaga lahat. Wala kang gagawin paraan. So, doon ka makaka-experience, doon ka makakapag-isip ng mga ganung bagay na ultimong maliit na halaga
maliit na sintabo na pakahalaga para sa kanya. At kung paano itinutuloy-tuloy yung pang-araw-araw na pangangailangan, pang-araw-araw na buhay. Sabi ko nga, Nanay Lucy, ay mahal ka ng Diyos. Na hihiyang ako ng nagbibigay sa akin. Huwag ka pumahiya. Hindi kasi ako sanay. Pinapahintulutan ng Panginoon Diyos yan. Kung Hindi bakit? kasi ako sanay ng ganito. Oo. Kaya sarili kong kayod ang hinahanap-hanap ko kung kaya pa ng katawan ko. Kaya nga, yun nga sabi ko, paano ko lang isang araw hindi mo na maikalaw ang kamay mo? Hindi mo na maihakbang yung mga paa mo. Okay. Di ba? So may gagamitin instrumento po ang Panginoon Diyos para kahit paano may pumunta rito, may sisilip. Kagaya sa amin, ako, galing pa akong Palapag. Galing pa ako minsan Katarman. Noon natin punta ko, Katarman pa ako noon. So bakit nakakarating ako dito? Ginagamit kami ng Panginoon Diyos. Ina-approach ng Panginoon Diyos yung may mabubuting puso, yung may mga sobrang blessing. Puntahan nyo si Nanay Lucy. Pakibigay nito 5 kilong bigas. Di ba? Kaya masaya na ako. Correct. Kumbaga, kahit konting tulong, pasalamatan natin, kahit yung sabi mo 20 pesos, napakalanging halaga po Kahit ng mga kalingap. piso ka magbigay sa akin, salamat. Sabi ko nga, mga kalingap, kaya ito, mga kalingap, magkaisa po tayo. Yan, umpisahan ko ito, ilalive ko ito si Nanay Lucy. Tulungan natin para magkaroon siya ng simpleng bahay lang naman ito, hindi naman totally na ano talaga. Kahit mga ano lang, Simple lang. 10 yero, 5 yero dito, 5 yero doon. So 10, tapos 4 na yero dito sa pangkusina niya. O kahit na ano na lang, 2 na lang na ano, na 16 o paghati-hatiin na natin. No? 2 10 feet. So hatiin natin, di pagpet, ano na yan sa soyad niya lang dyan. So bagay lang na simple lang, mga kalingap. Para kahit pa paano, may paramdam natin kay Nanay Lucy. Yung pagmamahal ng mga kapwa, maawain. Ay, naku, Para kay kung Nanay kaya Lucy. ko pa. Ako lang yan lahat ng O, huwag ka mag-alala na ni Lucy. Nakaredo yung ating cameraman. No? Malalaki yung mga kamay niyan. Kahit magpukpuk. Ako, nakalingap. Ano naman po ako, pag may pabahay, hindi po ako pabaya. Hindi po ako, pag may pabahay, ay nakaupo lang, may tagapaypay. Hindi po ako yun. So, hindi po ako, pag may pabahay na, may pabahay ka, nag-i-scout ka, hindi rin po ako yun. Pag ako may pabahay, focus ako sa pabahay. Focus ako doon sa mga ginagawa. Kasi yun yung goal natin, matapos kaagad yung bahay. Siyempre, gagamit tayo ng isang karpentero, kahit mga karpentero, isang labor, para kahit papano, alam po, iba pa rin ang may alam. So ako naman, hindi mo ako nang marunong. So iba pa rin po yung may Ako pag experience. dito na lang sa baba, okay na rin ako. Okay na. So, bali ayun man nanay ha, pag-pray natin, Nanay Lucy, na tulungan mo ako magdasal. Oh. Ha? Tulungan mo ako Sino, magdasal. ano, pangalan mo? Kuya Joey. Joey. Oo, tulungan mo ako magdasal ha. At syempre mga kalingap, sana'y haplusin ang inyong puso. Magtulungan po tayo, magkaisa tayo para makakuha po tayo ng pondo para po sa bahay ni Nanay Lucy. So, mag-ingat ka dito ha. Palagi naman ako nag-iingat. May sino nakapagsabi sa'yo na mag-iingat ka palagi? Marami yung kaibigan ko. Kaibigan. Kaibigan lang. So, ituring mo na rin kaming kaibigan. So, salamat po mga kalingap. Grabe, hindi ko mapigilan. Pero wala tayong magagawa. Ang magagawa na lang po natin ay kung anong pwedeng maitulong. Malinis si Nanay Lucy sa bahay, mga kalingap. Kahit ganito yung bahay niya. Ito may kaldero niya, Brad, oh. Ang kintab. Di ba? Oh, kahit ang saingan niya, uling na yan, ang kintab. So, maraming salamat po muli. Sige. Okay. Ay, ginoo, mga kalingap. Ay. So, ito pa yung mga binilad niya, no? Nilagay ng paminta mo, Tunay? Bawang. Kaya pala, bango. Saan ganitong isda na to? Binili ko kahapon. Ah, okay. Ay nakabinta ko ng niyog. Walis? Niyog. Anyog? Oo. Ano? Ahi ka doon. Nakakuha ko ng... Okay, so mga kalingap, narito po si Nanay Lucy sa inyong harapan. Sana po tulungan po natin na maisaayos po ang kanyang munting tahanan. Malaking tulong po. At pumapayag naman daw yung may-ari ng lupa kasi ito lang naman, sasakupin niya, siguro mga 2 di pa lang po yung ating patatayuan ng bahay. So sana magkaisa po tayo para sa ating pang-11 pabahay. Ay, hindi no, pang ano na no, 15 na pabahay na pang-16. No, sa ating pang-16 na pabahay po. Sana si Nanay Lucy na po yun yung ating pinipili. So maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Ngayon pa lang, personal po nagpapasalamat sa may mga kabutihang puso. So sana ihaplusin po yung puso ng Panginoon Diyos kahit piso.
Mahalaga po para kay Nanay Lucy, makabili tayo ng pako, no? Alambre, yero, ulat, at yung mga kailangan po sa bahay. Salamat po sa ating founder, kay Kuya Bal Kalinga Prabati Eda Vlogs. Thank you so much po. Siyempre, ambassador po ng Katarman na Eda Condor. Supportahan po ninyo. Narito po yung Unico, Joy the Great, ambassador po ng 2nd District of Northern Samar. Palapag na Big Bad. Supportahan po ninyo mga Kalinga. Yung ating mga volunteers, nandiyan po sa gilid po natin yung screen. Support ninyo yung ating cameraman na members. At po kay Dimix TV, supportahan po ninyo. Legion TV Official at siyempre, Yansky TV mga Kalinga. Hanggang sa muli, mga Kalinga, babay po yung God bless. Babay po, ingat po kayo po lagi. At huwag tayo magyabang, anumang arating natin ngayon. May utang na loob pinagkautangan. Utang natin sa Diyos ang ating buhay, pagluwal at tarugan ng ating nanay. Wala tayo ngayon kung wala sila, mahalin buong puso sapat sa kanila. Ang pagtanaw ng utang na loob, likas sa ating puso kahit hindi tinuro. Lahat halos ng hayop dito